nga pong may ibsan or magkakaroon ng kalutasan. Amen po ba? Ito man po ay karamdaman, ito man po ay problema, kung ano pa mang problema yan, tanging sa Diyos lamang po masusumpungan ng lahat ng kalutasan o ng katugunan. Amen po ba? Bagamat pinahihintulutan na tayong lahat ay subukin niya upang tayo dalisahing lahat, subalit ang gabay niya at patnubay na nandiriyan pa rin. Kasi wala tayong kamalayan, bagamat sa ating mga pinagdaraanan ay nahihirapan tayo, subalit bakit nakakausad tayo? Ano po? Tayo po ay nakapatuloy na humihinga at akala natin mamamatay na tayo, subalit hanggang ngayon buhay pa tayo. Amen po ba? Nang dahil po yun sa kadakilaan ng Diyos, nang dahil po yun sa kapangyarihan niya, nang dahil po yun sa kahiwagaan ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya muli po ay mga galak ang bawat isa na tinawagan ngayon sapagkat ang plano ng Diyos ay hindi natin namamalayan, hindi natin alam, hindi natin batid. Subalit siya ay kumikilos ng masurpresa nga po. Amen po ba yun? Kaya't kung tuwirang tatanggap na namin ang mga salitang banal at tatanggaping lubusan, ay tuwiran nga tayong masisyahan at mayroon tayong iuwi pag-uwi natin sa ating mga tahanan. Amen po ba? Andyan po ba yung may birthday? Ayun po. So bago po tayo magkaroon ng bahaginan, ay nais ko muna pong bigyan ng pagkakataon ng ating birthday celebrant na makapagpasalamat o makapagpuri sa ating buhay na Diyos. Tutula. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Nagpupurit at nagpapasalamat po ako na nandito po kami sa banal na dambana na ito na ipinagdiriwang ko po ang aking kaarawan ngayon. Masaya po ako na bagamat wala po ang aming nanay, malayo man po siya sa amin, pero nandiyan naman po ang Ama para po gabayan at patnubayan po kami sa araw-araw. At magpapasalamat po pala ako sa mga tita ko, tito ko, mga lolo't lola, mga kapatid ko po, mga pinsan ko po, bagamat wala po ang aming tatay dito na may pinagdaraanan po siya ngayon na alam na po ng ama kung ano po yun na tas gumagabay po siya na nagpapagawa po ng bahay na tumutulong po siya doon. Nandito naman po kami para po manalangin po sa kanya kung yung kagalingan po niya na makakamtan po niya. Buhay po ba ang Diyos? At nagpapasalamat po ako sa 3 taon ko na pong pagdiriwang po dito sa banal na dambana na to. Masayang masaya po ako dahil po nandito na po kami lahat. Tumawag nga po ang aming nanay na di man daw po niya kami kapiling. Malayo man po siya sa amin. Andiyan naman po ang mahal na po kuntsing para po mapagalak po ang aming puso. Kung pahihintulutan niyo po, magre-request lang po ako ng kanta kay Tita Bunso. Hindi po ako sanay umawit eh. Siya na lang po ang aawit para po sa inyo. May request ka ba? Naku po. Na-request pa ako, no? Pwede po ba yung kahit facilitator pwedeng kumanta? Baka... po, makikipag-coordinate lang po ako sandali.
Ah, yun daw po gusto ng aming pianisto. Anyway po, sabi ko nakanta ko na yun eh. Gusto po niya yata yun. Anyway po, sige po. Para po sa ating birthday. Yun na ba? Okay na ba sa'yo yun? Sige. At syempre po para sa ating Panginoon. Nihingal pa. Life is not at all but my friend. If you believe in yourself, if you believe that someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavenly laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you this easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just praise the rising sun, and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavenly laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you this easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. Nawa ay napagala kita sa birthday mo. Wala man ako regalo, yun na lang ang regalo ko sa iyo. Purihin ang Diyos. Wala ka na bang request? Birthday naman po niya eh. At para sa Panginoon din naman po yung awitin na yon. Ano po? Wala po akong hawak na magbabahagi ngayon. Kung sino po ang may udyok, kung sino ang medyo dumugudug-dug-dug ang puso dyan na gustong magsiwalat ng kadakilaan ng ating Panginoon, kung paano kumilos sa kanyang buhay na Diyos, ay open na open po ang ating altar po para magbahagi po kayo. Anyway po, kung wala po, siguro po medyo nagnilay-nilay pa kung ano po ang maaaring ibahagi. Ano po? Balikan niyo po yung mga naging kaganapan sa buhay ninyo na kung paano nga po kumilos ang buhay na Diyos sa inyong mga katauhan. At pagkatapos po na isang magbabahagi na ito, ay maaari po kayong tumindig sa ating harapan. Habang wala pa po magbabahagi, nais ko pong tawagan ang aming anak o ang ating kabataan na si Miss Risa Yu. Ating pong palakpakan ang buhay na Diyos para sa kanyang katauhan.
Isang mapagpalang umaga po. Buhay po ang Diyos. Amen? Tulay po na kay dakila ng Panginoon. Sapagkat yung kaganapan po nito sa akin ay napakahiwaga, napaka-blessed po. Na kung paano po na natanggap po ako kaagad-agad sa trabaho. Kay dakila po ng Ama, alam ko po hindi ganang akin kung bakit ako nakapasa. Na bilang pagkatao, papaano nga ba ako makakapasa? Una po, exam, tapos exam ulit, tapos 3 interview pa po. Napakahabang proseso, maski po sa medical. Nasa ganang akin, papaano ko po nga ba makakapasa yun? Na ito lang ako, wala po akong kakayahan. Ngunit sa kadakilaan po ng Ama, sa pagtitiwala, pananalig ko, kanyang pinagkaloob ang hanap buhay para sa akin. Amen po. Pinatunayan niya lamang po na sa ating mga anak niya, kung mayroon tayong minimithi, mayroon tayong nais na makamtan, huwag natin ipagpursige sa sarili lang natin yung makakamtan, kundi ialay po natin buong-buo sa Ama. Buong pananalig, buong pagtitiwala. Ama, ikaw ang bahala. Ikaw ang magbibigay kung anong marapat. At kanyang ipagkakaloob kung tayo'y marapat na ibigay ito. Ngunit kung minsan po, dumarating tayo sa kabiguan, kung hindi natin ito makamtan, mayroon pong kasagutan ng Ama dyan. Anak, maghintay ka. Mayroon akong nakalaan na mas higit pa sa hinihintay mo. Amen po. Lubos po ang kagalakan na nadarama ko sapagkat sa biyayang ito. Hindi ko po talaga lubos maisip sa ganang katauhan ko, makukuha ko yun. Na napakabilis po ng proseso, 1 linggo lang. Sabi po, after 7 days daw, nung Tuesday po, sabi po, after 7 days, tatawagan ka na lang kung tanggap ka ba o hindi. Umuwi po ako dito, galing Manila. Kinabukasan po, nag-text agad, na lumuwas na ako, mag-prepare na ako ng requirements dahil po mag-i-start na ako next week. Buhay po ba ang Diyos? Yung 7 days po na sinabi nila, naging 1 araw lang na hindi po talaga tao ang kumilos, kundi ang Ama po. Amen? Lubos po kagalakan ko. Sabi nga po nung isang kaibigan ko, kasi po kaka-resign ko lang po. Sabi po ng kaibigan ko, agad-agad meron kang bagong trabaho. Napakaswerte talaga ng babaeng yun. Sa loob-loob ko po, hindi ako swerte, kundi talaga dahil nakikita siguro ng Ama kung gaano ako nagtitiwala sa Kanya, kung paano yung buhay ko sa Kanya ko na inaalay siya ng bahala. Kung kaya, yun landas ko, kung ano yung minimithi kong para sa akin, kayong pinagkakaloob. Para po sa mga naririto na may minimithing kagalingan, may minimithing kahilingan na kung ano man po yun, wag po natin pagkaisipin na gusto ko to. Kundi po, pansamantala po, ialay natin sa Ama, puso natin, isip natin, lalo higit po pag nandito tayo, isang tabi po muna natin, kung ano yung iniisip natin, kung ano yung dalahin natin. Wag muna nating isipin, santabi muna natin. Tapos, ialay natin yung sarili natin sa Kanya. Buong atensyon po na pakikinig sa bawat banal na salitang inululuwal ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating Apo Kunching. Sigurado po, 101% sure, ano may kahilingan nyo, ipagkakaloob sa inyo kung magiging matapat tayo. Amen? Para po din sa mga may karamdaman, wag pong karamdaman ang indahin natin. Ang masingin po natin sa Panginoon ay kagalingang pangkaluluwa. At pagkatapos po nun, susunod na pong kagalingang pang katawan. Dahil masigit pong importante ang kagalingang pangkaluluwa sapagkat pag lumisa na tayo, pag dumating na po ang takda natin, sigurado po, makakapiling natin ang Ama kung tayo nagtiwala sa Kanya, kung yung puso at isip natin, ilalay na natin sa Kanya. Amen po.
Sa murang edad po, talagang pinalawak niya ang aking isip. Sa murang edad, binuksan niya ang aking puso na sa dating buhay talagang matigas po ang ulo. Ngunit talaga pong kay dakila niya sa edad na 20 anyos, kanyang binuksan at sana po nananalig ako na hanggang sa pagtanda ko pa, siya pa rin na nakagabay sa akin. Ano mang hanap buhay, ano mang makamtan ko sa magiging pamilya ko in the near future. Alam ko po, siya pa rin ang bibigay, siya ang gagabay at papatnubay sa akin. Amen po. Gayon din po ang pagkalinga at pagmamahal ng mahal na ina. Wala pong kapantay. Sana po damhin lang natin sa tuwina kung ano yung mga maliliit na biyaya at malalaking biyaya ang pinagkakaloob sa atin. Pagmulat pa lang po natin sa umaga, malaking biyaya na yon. Hindi po yun maliit na biyaya. Dahil nagising tayo na may buhay, na may hininga pa, binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Ama na ipagpatuloy ko ano may marapat natin ipagpatuloy sa mundong ito. Binibigyan pa niya tayo ng pagkakataon para higit siyang kilalanin, higit siyang tanggapin. Yung pagkain po natin sa araw-araw, kahit isang beses lang yan, 2 beses, biyaya pa rin po yan. Sapagkat hindi niya tayo hinahayaan na magutom, hindi niya hinahayaan na may mangyari sa ating hindi marapat. Kaya sana po, wag po tayo makakalimot na sa araw-araw magpupurit, magpapasalamat sa Ama sa lahat-lahat ng nakakamtan. Amen po. Maraming salamat po. Maraming salamat anak sa pagbabahagi mo. Nawa po ay nakapulot po tayo ng mensahe, no? O ng kapagpapasiglan, makapagpapalakas ng ating mga loob. Kung nawalan tayo ng pag-asa, maaring sa kanyang bahagi ay nagkaroon na po tayo ng pag-asa. Amen po. Ang susunod ko naman pong tatawagin ay anak din po ng aming kapatid na si Tita Promise ng Kawan 12. Tinatawagan ko po ang aming anak na si Joyce Taruk. Ating pong palakpakan ang buhay na Diyos para sa kanyang katauhan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ibabahagi ko lang po ang pinagbago ko po mula nung mapunta ako sa dako na ito. Pinupuri ko po ang Ama dahil po nakarating ako sa dakong ito. Dati po kasi sa dati kong buhay, bilang isang kabataan, maraming tukso ang dumating. Nandyan po ang barkada. Tamang nakikisama po ako, pero sa iba po ako napunta. Ako po ay napasama. Dumating po sa time na kahit walang pasok, umaalis ako ng bahay, nagpapaalam ako. Pero po, sabi ko po may project na gagawin. Pero po, ang ginagawa lang po namin, lakwatsa, kung saan lang po pumupunta. Inaabot po ng gabi. Simula po nang mapunta ako sa dakong to, lahat po yun nawala. Simula na umattend ako sa vigil, kahit po ang aking pag-uugali na iba, ano po, yung pagiging mapagmataas ko po. Kasi po pag ako nagalit, kahit po ilang buwan kitang di pansinin, okay lang sa akin kasi hindi kakawalan. Pero po nung napunta ako dito, lahat po yun nabago. Na parang pag may kagalit ako na po yung unang nag-a-approach. Hindi ko na po inaantay na siya pa yung lumapit. Ginagawa ko na po yun para rin po magkaayos kami. Dumating nga po yung iniwala ko ng kabarkada ko. Last week lang po nangyari. Nandiyan na po yung mga parinig kasi po nagbago daw ako. Napunta ako dito, nagbago ako. Pero po yun, hindi ko po inintindi. Nagpakababa ako. Tulad nga po ng sinasabi ng shepherd namin, ang nagmamataas ay ibababa ng Ama. At ang nagpapakababa ay itataas ng Ama. Lagi ko pong pinangahawakan yun sa araw-araw.
Nag-text nga po siya last Friday kahapon po. Inanyahan po akong umattend dito sa gawain. Kakatapos lang po ng video namin kanina, kahit puyat po ako. Nandito po ako, nakatayo sa harap nyo para po yung pag-anyaya po niya sa akin, magampanan ko. Hindi lang po kasi pag-anyaya ng aming shepherd yun, kundi pag-anyaya rin po ng Ama sa akin na maibahagi po sa inyo ang aking pinagbago. Yan lang. Maraming salamat anak sa pagbabahagi mo. Mapapalad nga po ang mga kabataan na naaakay sa dahong ito. Ano po? Sapagkat sa halip na magbarkada, sa halip na mapariwara sila, sila po ay pinupuspos pa ng Espiritong Banal nang sa gayon, sa bawat pagtahak nila sa kanilang mga buhay ay mayroon silang lakas at pagtitibay. Amen po ba? Na makibakahan ang buhay. Nagkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sa murang edad nila ay hinuhubog na sila ng ating Panginoon. Tuwiran na nagpapakilala sa kanila ang ating Panginoon sa pamagitan ng Espiritong Banal. Amen po ba? Kaya mapapalad ang mga kabataan na naaakay sa dahong ito sapagkat hindi lamang po yung mga kagustuhan bilang laman ng nagkakaroon ng katuparan, di po ba? Binibigyan naman po sila ng kalayan ng ating Panginoon na maghanap buhay, mag-aral at kung ano paman. Subalit, ang pinupuspos po sa kanila ay ang kanilang espiritu. Amen po ba yun? Kaya, salamat anak, salamat sa pagbabahagi mo. At, meron na po bang gusto magbahagi? Kung wala pa po, akin pong tinatawagan ang aming mahal na guro, si Tita Glo. Ating pong palakpakan ang mukha ng Diyos para sa kanyang katauhan. Buhay ang Diyos. Kanina po, nirequest ng may birthday, sabi niya, dahil hindi siya marunong kumanta, nire-request niya ang kaawit si kapatid na Leng. Sabi ni kapatid na Leng, pwede ba yun? Kasi facilitator ako. Sumagot po ako ng pagkalakas-lakas, oo, pwede yun. Eh bakit po hindi? Di po ba? Ang aawitan natin ay ang Panginoon. Sino po ang pwedeng pumigil sa iyo? Di po ba? Kapag pupurihan, pasasalamatan ng ating Diyos, walang bawal. Yun po, ano po yun, hindi po ba? Yung pagbibigay parangal sa ating Panginoon, kalugod-lugod po sa ating Diyos yun. Kaya hindi po natin dapat kahiyaan o ano paman. Sa sandali pong ito, nais ko pong, una po, binabati ko po yung ating mga kapatid sa iba't ibang dako, nanonood po sa internet ngayon. Salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, pakikinig sa bawat mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Sa inyo pong lahat, hindi ko man po banggitin ang inyong pangalan, alam niyo po kung sino kayo, salamat po sa inyo. Sa awitin pong ito, sa bawat awit po sa tuwing nang umaawit ako, kung paano po ninanamnam ko sa aking sarili. Sapagkat sa pamamagitan po ng isang awitin na inaawit ko, doon ko nabibigyan ng pagpapahalaga ang ating Panginoon na sa talino na ipinagkaloob niya sa akin, sa pamamagitan man lang ng pag-awit at paghahandog ko sa Kanya, ibinabalik ko kung ano man po yung ipinagkaloob niya sa akin. At sa pamamagitan po ng awitin, doon ko po nailalahad yung kung ano man po yung aking saloobin. Kaya sabi ko, sa bawat awitin, hindi dapat na tayo maglukulukuhan o kaya baliwalain. Sapagkat ang Diyos po napakahilig po sa awit. Gusto po niya awit. Kaya po sa sandaling ito, nais ko pong awitan ng ating Panginoon. Ilang ulit mo nang itinatanong sa'kin kung hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal, hanggang may himig pa akong naririnig
dito sa aking daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, ika'y iniibig. Ama, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin, di ko magagawang lumayo sa iyong piling. Nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang ang diwa ko'y tanging sa'yo lang, mamahalin kailanman. Hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggan, tanging ikaw lamang. Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, ikaw ang may iniibig. Ama, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin, di ko magagawang lumayo sa iyong piling. At nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang may puso akong marunong magmahal, at ang sinisigaw ay lagi ng ikaw. Hanggang kailan, hanggang saan, hanggang kailan kitang mahal, hanggang ang buhay ko'y kunin ng may kapal. Ama, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin, di ko magagawang lumayo sa iyong piling. Hanggang may pag-ibig, laging isisigaw, tanging ikaw. Hanggang may pag-ibig, laging isisigaw, amang mahal. Sa totoo lamang po, napakahirap po na minsan pagka-aawit ka, siyempre nananamnam mo, yung iba, pinakikinggan nila. Ako po'y nagagalak sapagkat batid ko po sa pamamagitan ng awit, ginagamit ako ng Diyos. Sa pamamagitan ng awitin, nagpapadama siya sa inyong mga puso. Kaya po, kung paano nga po nagalak sa aking puso na lalo na po pagka nasa ko na umawit, niloloob niya na ako'y pauwitin. Kaya po, muli po, aawitan ko po ang ating Panginoon. Sana po sa pamamagitan ng awit na ito ay maramdaman nyo na ang Diyos ay buhay, ang Espiritu ay buhay. Sa atin pong nasa mga ibang bansa na nanonood, maraming salamat po sa inyo, sa mga nagmamahal sa aming lahat ng mga alagad. Salamat po sa inyo. Tito Mike, Tita Peli, maraming salamat po. So many nights I sit by my window, waiting for someone to sing me his song. So many dreams I keep deep inside me, alone in the dark, but now you come along. You light up my life, you give me hope to carry on.
with song, rolling out sea, adrift on the water. Could it be finally I'm turning for home, finally a chance to say, hey, I love you. Never again to be all alone, and you light up my life. You give me hope to carry on. You light up my day and fill my night with song. 'Cause you light up my life. You give me hope to carry on. You light up my days and fill my night with song. It can't be wrong when it feels so nice. 'Cause you light up my life. Maraming salamat po. Buhay ang Diyos. Ayun. Maraming salamat po, Guro, sa iyong pag-awit para sa aming lahat. Nasiyahan po ba kayo sa pag-awit ng aming mahal na Guro? Siya rin po ang nagturo sa amin, na magturo. Dati pong, siya po ang nagturo sa akin nung high school ako, nung lumalaban ako sa singing contest. So malaking utang na loob ko po sa kanya. Magpasa hanggang ngayon, patuloy niya po akong tinuturuan kung paano po umawit para po sa ating Panginoon at para sa inyong lahat. Meron na po bang gusto magbahagi sa inyo? Wala pa rin po. Wala pa po ba kayong napagninilayan sa mga naging kaganapan sa inyong buhay, na kumilos ang buhay na Diyos? Wala pa po. Wala pa po bang nagawa sa inyo ang ating Panginoon? Wala pa po. Kung wala pa po, ay tatawagin ko na po ang aking kapatid na si Tita Ine ng Valenzuela. At palakpakan ang buhay ng Diyos para sa kanyang katauhan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa dumating na aking kababayan na Valenzuela. Kahit po umulan, nakarating po sila rito, sa layo po na yon. Nag-commute lang po sila. Kaya napakabait po ng Ama. Ang ibabahagi ko po, sa akin pong pagbabatak dito, ang una pong pinagaling sa akin,